yun, napabless na natin si Yamaha Passion natin. Bali, kung napapanood mo itong video na to, plano mo pa lang o balak mo pa lang bumili, itong aking review para sa kanya, no? Si Yamaha Passion is classic design. So kung usapang fuel efficiency, mas matipid kasi 125cc lang siya. Kung gusto mo ng mas higher, syempre mas lalakas yung gas consumption niya. Like Yamaha NMAX, PCX 150, 160. Tapos yung ATV na 150 and then 160. Bakit mo pipiliin si Passion? Pipiliin mo siya dahil gusto mo nang matipid sa gas. Magaan. Tapos yun nga, matipid. Tapos comfortable ka sa upuan mo. And then shoot yung tawag nila dito ay palengke slot. Ito yung ano na yan, yung space na yan. Tapos ang hindi naman sa hindi ko gusto yung front shock niya, medyo matagtag talaga, maalog. Pwede mo naman siya iparipak. Yung pinakaharap niya more or less mga 1,000 pataas, pero di ko pa siya napaparipak eh. So okay lang for now, pero soon siguro paparipak natin. Pag naman may angkas ka sa OBR, or yung OBR mo is nag-ride kayo, okay naman siya. Di mo naman ramdam yung tagtag kasi may weight na siya na magbabalance sa shock, napagalawin siya. And then yung rear shock, yung nasa likod naman, okay naman din siya. Kahit single lang, kung ikaw lang may sakay ng motor mo, okay lang siya. And then kapag may OBR ka naman, ma-play na siya. So sana merong makitulong ang pag-review ko na to sa iyong pag-iisip kung kukuha ka ba ng Yamaha Passion. Pero kukuha ka na kasi classic na classic yung design nito. Pag nadaan ka sa isang lugar na walang nakikitang patio, talagang lilingunin ka kasi iba yung itsura niya eh. Classic look talaga yung dating niya eh. Tsaka matipid sa gas. Kung gusto mo ng madaming upgrade, madami kang i-upgrade, like yung side mirror, tapos yung rear shock, yung upuan, tapos may windshield din ditong nailalagay pero wala pa tayo. So maraming available na parts dyan. Kung upgrade lang ang pag-uusapan natin. So ito, bagong kuha pa lang natin, 213 kilometers pa lang. So most likely ang unang gas natin dito 200, umabot ng 180, 190 kilometers, mga ganon, hindi ko natanda eh. Pero ito, nireset ko na ngayon. So nagkarga tayo ng 200, nakaka 28 kilometers na tayo, hindi pa nababawasan yung 4 bar. Ayan, so kung gusto mo ng classic looks, ayan, ito recommend Yamaha Passion. Tapos ang isa pang hindi naman big deal, yung ilaw sa harap, hindi naman ganun kahina, pero sakto lang. Kung tipong pupunta ka sa dilim talaga, kailangan mo na wala kang ilaw. Meron naman din available na third party ilaw dyan, like MBN na tinatawag nila. Pwede mong palagyan 1,800, saka service fee mga 1,500, okay na yun. Pero meron ding package na nakikita ko 3,000 to 4,000. So maganda na yung LED nun, like Prism and then Senlo ba yun? So yun. Tapos ang next ay yung gulong niya, parehas yung size. So kung gusto mo ng mas maliit yung harap, mas lowered siya ng konti. Pero kung gusto mo ng
saktuhan lang, so stuck ka sa default na gulong. Pag naman kumuha ka nito, enjoyin mo lang ang pagdadrive mo, pagra-ride mo, masisiyahan ka naman kasi hindi ka bibitinin nito, lalo na sa overtake. Talagang may power. Siguro gawa din ng hybrid, look or hybrid nya. Oo, tapos hindi siya liquid cooled, air cooled lang siya. So wala namang naging issue before sa air cooled sa mga like Mio 1, naka M3 na nga eh, 'di ba? M3 alam ko air cooled din 'yun eh. So what more pa si Yamaha Pacho, 'di ba? So yun lang. So ngayon, kung gusto mo maglabas dito, pwede ka pumunta sa mga kasa, sa mga Yamaha dealer. Fit mo sa'yo, kung sakto sa'yo, di kunin mo. And then mga color nito for the year 2024, white tsaka light blue. Kasi yung old version merong color red, pastel blue, and then orange. Pero alam ko yung old version na yon is merong white connect. Yung white connect naman na yun, ang ginagawa nyo sa motor, ang features nun is para malaman mo lang ang last location ng motor mo. Pero may issue siya na nakakalobat daw yun eh, kaya tinanggal niya. Kasi sa akin wala nang Y-Connect. Kung mapapansin niya, wala nang sticker dito. Yung meron mga Y-Connect, meron ditong rectangle type. Basta meron another sticker dyan, sa akin wala. Pero yung slot ng Y-Connect sa likod, sa gas area, malapit sa gas area, andun pa rin naman yung slot tsaka yung wire, pero wala mismo yung Y-Connect. Tapos kung magtatanong ka ng price nito, depende sa dealer. So usually ang price range niya pumapatak ng 94 hanggang 96. So depende sa kasa. So ito kasi 92 plus plus ang pagkakakuha natin dito. So ayun, hintay talaga natin yung color white kasi merong available kulay light blue eh. So hindi natin type in light blue kasi medyo mahirap lagyan ng accessories, di katulad ng white, ivory white nga pala to, na madaling partneran kahit ano, diba? So disclaimer, hindi ako against sa light blue color. Okay naman siya, maganda rin. Kasi kung wala nang lumabas kagad na white, malamang light blue din yung hawak natin ngayon eh. So yun lang. And then meron kayong ibang tanong, comment lang, comment below lang, pasagutin naman natin yan. Tapos kita nyo naman, no? May plastic pa, diba? So, hindi pa natin tinatanggal. Bali yung upgrade nito, i-upload natin sa susunod na video para makita nyo kung anong unahin yung i-upgrade. Madaming available na parts dito. Kaya yun, so see you sa next vlog. Goodbye.